Tanaw sa aerial inspection ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nakakalbong bundok at mataas pang tubig sa ilang lugar na naapektuhan ng Bagyong Enteng. Kabilang sa inikot ni PBBM ang Marikina at Antipolo Rizal. Mag-iikot din dapat siya sa Bulacan pero hindi na natuloy dahil sa masungit pang panahon. Sa situation briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, inireport nila higit 440,000 pamilya pa ang naapektuhan ng Bagyong Enteng. Katumbas yan ang higit 1.7 milyon na individual. 15 naman ang nasawi. Nananatili naman sa 50 ang mga lugar na nakalubog pa rin sa baha. Sabi ng Pangulo, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan para tulungan ang mga residenteng naapektuhan ni Enteng. I think very clear that the progress, it's the same pattern that we have always had to deal with, that pagdaan, magre-rescue muna tayo, the usual procedure that we are always adopting, that we'll first rescue, try to, as much as possible, try to clear the road so that our response can reach the isolated areas, because pagka sa poblasyon madali yan, pero yung nasa malayo kailangan natin na hanapan ng paraan para makalapit. Kasabay nito, pinaghahanda na ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa posibleng pagpasok ng panibagong bagyo sa susunod na linggo. Matatanda ang mainit ang mata ni Albay Congressman Joey Salceda sa Pag-asa dahil sa umano'y pagtulog sa trabaho kaya maraming binaha sa Bicol Region. Una na itong tinanggi ng Pag-asa dahil 24/7 daw silang nakamonitor at hindi nagkulang sa abiso. Sa briefing, sinabi ng Pangulo na maging siya nababahala sa nararanasang weather condition sa bansa. Kaya naman ang sabi niya, That's why we have to stay conscious of the weather systems that are developing, that are now approaching the country. So kailangan natin, we have to have a more dynamic assessment. Hindi na ito yung set piece, kung tawagin natin, set piece na okay, may bagyo, patadaanin natin, pasok tayo, ganun. Hindi na yung ganun, tapos balik na tayo, withdraw na tayo. Hindi na ganun eh. Pag-amin pa ni PBBM, nasa idang supply ng gobyerno sa pagtama ng Bagyong Karina noong Hulyo. Kaya't isa sa pinatututukan niya ang pagbili ng mga food at non-food items. Sabi ng Pangulo, kailangan tiyaking hindi masasayang ang pondo ng pamahalaan sa pagre-rebuild o pagsasaayos sa mga nasirang daan at infrastruktura. Kaya mahalagang tingnan daw ang track ng mga dumaan at papasok pang bagyo. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.